Naging mainit nga na issue ang kontrobersyal na ito sa social media at pati na rin sa buong bansa dahil nga isang army general ang nagsalita at binigyan ng matinding babala itong si Presidente Kuting ng Norte na tila ba binigyan ng babala na kung hindi niya ayusin ang kanyang pamamahala bilang presidente ng ating bansa ay mas pipilitan na silang umaksyon at patalsikin siya bilang presidente ng ating bansa at bilang pinuno ng mga tinatawag nating mga kasundaluhan. Tila ba pati rin itong si unang ginang na si Lisatanas Mags at pati na rin ang pinsan nitong si Presidente Kuting ng Norte Jr. na si Speaker of the Crocs or Speaker of the Thieves na si Tambaloslos Romualdez ay tila ba nanginig sa kanilang mga paa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang itong mga tinatawag nating sandatang lakas ng Pilipinas ay nagsasawa na dito sa pamamahala ni Presidente Kuting dahil nga mga kaibigan ay sobrang katiwalian na ang nangyayari sa ating bansa at tila ba pagnanakaw at pangungurakot sa loob ng ating gobyerno. Na kaya na lamang itong isang Army General na ito ay hindi na rin naiwasang magsalita at bigyan ng babala itong si Presidente Kuting na kung hindi niya ayusin ang kanyang pamamahala ay talagang magkakaroon ng tinatawag nating revolusyon o tinatawag nating kudita sa ating bansa at papatalsikin na itong si Presidente Kuting ng Norte. Well, para nga sa kabuang detalye or para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. Heto na nga mga kaibigan, ngunit bago yan, kung bago pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe para lagi kang maging updated sa mga balitang bago at lagi kang aware sa kung anong nangyayari sa ating bansa at pati na rin sa ating gobyerno. Heto na nga mga kaibigan, panoorin natin ang video. Maraming salamat and God bless. Ay siyang pinoprotektahan ninyo at kaalyado ninyo. Hindi yung taong bayan, sampal-sampalin nyo, sipasipain yung muka, igagapos ninyo, isprayan ninyo, ititirgas ninyo, may mamamatay, tatawanan nyo pa, putragis kayo, at pipinayin nyo naka-hospital for medical attention. Meron nang naghihingalo, ay pampapasukin ng hinayupax kayo yung ambulansya. Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng to serve and protect yan? You have grossly violated the Constitution. Kayong mga polis, no? Ang advice ko na lang sa inyo, hindi ako tatakot sa inyo, hindi ako tatakot sa inyo. Huwag kayo manakot, hindi kayo dapat katakutan. Kayo dapat matakot sa taong bayan. At iwasan ninyo na umabot tayo sa armed conflict. No? Umiwas kayo. Ako takot na takot ako doon tayo hahantong. When every Filipino citizen would want to arm themselves and then get rid of you, PNP, and get rid of you, government. Yun ang nakakatakot. Ayaw ko umabot tayo sa ganun. Kaya nga, tahimik lang, tahimik. Ayoko umabot sa ganun. Kasi pagka dumating tayo sa ganun, irreversible situation where we will kill each other, ay talo kayo. 5 milyon yung armas na rehistrado or loose firearms, 5 milyon. Imagine niyo yung 5 milyon na yung kalaban nyo. 5 milyon na katao. Matatalo kayo. 200,000 lang ang PNP. Hindi pa lahat yan sasama. Iba dyan susurrender. And these people, no, the Republic of the Philippines, no, who might one day na enforce the Constitution on their own. Makakakita kayo ng totoong people's initiative. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko sa inyo na pwedeng mangyari yon, kaya hanggat maaari iwasan yon. PNP, ipaghandaan niyo yung sarili niyo, magiging kalaban kayo ng taong bayan. Kahiya-hiya talaga, kahiya-hiya. No, nakikita na namin kasi I have a gift of foresight, no? Nakikita ko na nagdedelikado tayo. Hanggat maaari nga umiiwas akong lumahok dyan sa mga rally-rally na yan because baka mamaya mag-declare ako ng kung ano-ano, eh ma-outlaw kayo. Kasi may dugo ko na sa inyo eh. Kaya hayaan ko lang na yung mga malalumana yung magsalita, sila na lang. Sila na lang. Basta represented ako. Pero yung ganyan, kasi nag-practice na ako eh.
na effective immediately, yung mga ganon, effective immediately. Disbanded kayo eh. Yung mga ganong style. Pero, sige, hayaan mo na. Nagsalita naman si Sara eh. So okay na. Nagsalita naman si BP Sara eh. Nagbigay naman siya ng patawarin. Sige, patawarin. Pero Madam President, no? May standard ako. Ako sa akin, kung ako masusunod, kung ako mag-advise, ikaw naman masusunod, no? Pero sa akin, kung ayaw mo magkaroon ng problema in your 6 years, no? Kung sakali, or more na term, na kung pinataw sa'yo ng taong bayan, yun ang isang problema. The people who will implement the laws of the land are the ones involved in smuggling, drug trafficking, drug syndicate, drug etc., no? Sniffing, etc. Tapos nun, rape, heinous crimes, di ba? Guns for hire. Hanep yan. Ito pa, yung ginagawa sa KOJC, paulit-ulit yan. Madam, paulit-ulit yan. Kaya nga, ang pinaka-the best dyan, buong kunana, abolish yung buong organization. Mayabang eh. Mayabang. Hindi marunong tumanaw, tatawanan ka pa eh. Ngayon, tinatawanan ka eh. Pagkagaling mo doon, tapos bumalik pa, sila pa ngayon yung mayabang. Gumawa na naman ng pinto. Tapos nagpuslit ng mga kontraband sa loob. No, wala silang nirerespetong batas. Wala silang nirerespetong sibilyan na may-ari ng lupa. And these people should not really be spent should not be given salaries by the Filipino people. Hirap na hirap tayo, tapos nung ganyan yung mga pulis natin na inaasahan natin magdedepensa sa atin. No way. No way, hindi pwede. Kaya nga kayong mga pulis, no, advice ko lang sa inyo, yung matitino. Meron naman matitino, no? Okay lang ma-disband kayo. Huwag kayong malumural. Okay lang ma-disband kayo. Ayaw niyo magsalita eh. No, ang sa akin ang advice ko sa inyo, no, kung kayong mga pulis matitino, you show a sign na matino kayo. Ano ba maganda? Magpakalbo kayo kunwari. Kami ginagawa namin yon. Kunyari, out of showing na we resent what is being done by our superiors, kalbo kaming lahat. Kalbo kaming lahat, ganon. Pwedeng gawin nyo. Pakalbo kayong lahat just to show na you do not in any way agree to what is being done or what is being ordered. Isa yon. Or pwede kayong, kano lang ba yung yung puting ribbon? Puting ribbon, no? Yung parang sinusot ni Pinoy. Yung tao, yellow ribbon, yung ganon, ay puti, no? Ikabit nyo kahit saan parte ng uniform. Kabit nyo dito, collar, etc. Dito, sa puso. What will that show? It shows na ako, totoong Pilipino ko. Totoong pulis ako. Para ako sa taong bayan. Matino akong pulis. At hindi ako sang-ayon dun sa mga pinag-order nitong mga opisyal na to. Ngayon, kunyari sila, nag-suit kayo, nag-coordinate. Pass the word, mga pulis. Mga pulis na matitino, nanganganib kayo. Kung ako masusunod, disband kayong lahat. Wala akong pakialam. Mawala kayo ng trabaho. Putang PI. Wala akong pakialam, wala akong trabaho because you are not showing the Filipino people that you deserve our trust. You're not showing eh. In fact, you are arrogant and abusive. That you are sincerely trying to harass the people, stress the people. Ilang araw na kami stress dahil sa inyo, sa kagaguhan ninyo. Hindi pwedeng sagot yung sumusunod lang kami puser ng utos. Ma'am, sunod lang kami ng utos. Hindi yon dahilan. Because yung sabi ko, you are not being honorable when you lie, cheat, steal, and tolerate any violations thereof. So,
Yung pinupuslit ng mga gamit, yung tanim witness, lahat yan, yung pagtitirgas, yung paghahataw, yung pag-apprehend, na hindi nyo binasa ng rights nila, tapos sipasipain nyo sa muka, saktan ninyo, ang daming mga wounded. You are tolerating na pag-utusan lang, kayo nga mismong gumagawa. Kaya nga, you should be disbanded as an agency. It is a failed institution, the PNP. I have no regret na sabihin yan. Because kung may matitino dyan, pwedeng i-process. Pwedeng i-process. Okay, ikaw, matino ka. Meron ng green light, red light. Pagka green light, okay, pasok ka dito, training ka, retraining ka. Value formation, etc., etc. Yun yung pinakamalaki. A police who can determine what is right and wrong. A police who will not follow illegal orders because you are supposed to implement legal orders. You are supposed to implement existing laws. And here you are violating the core of all laws, the Constitution. You are violating the Bill of Rights. Hanip kayo, diniskas ko 4 na oras. Muntik na akong matake, kakadiskas. Hinayo pa kayo. Nakakainis kayo. So the standard is, we need policemen, we need to pay policemen. Okay lang, mag-maintain tayo ng policemen, arm them, give them uniforms, everything. Give them all the pay that they need. But they follow the standard of the people. We do not need policemen who will terrorize us. Dapat ang sagot nyo pagkaharap nyo mga amo nyo, hindi nyo alam kami amo nyo. Ang nangyari sa inyo, ang kinikilala nyong amo, si Bongbong, o si DILG, Abalos, o kaya si General Marbil. Mali. Kayong lahat, ang amo nyo, kami, taong bayan. Ano ba, kailan lang ba 2 taon lang humihingi si Bongbong ng boto sa taong bayan? Nagpipli siya, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo, walang niya. Panay failed promises, di ba? O ganun din si Abalos. Tapos ngayon, kinakawawa niya yung tao, KOJC. Bakit? Di niyo ba amo yan? Mga taga KOJC. Kaya nga, yun na lang sa akin, enough said, no? Para sa akin, the standard is abolish kayong lahat. Abolish. Because you have not shown any improvement. Gago pa kayo, abusado pa kayo. Yung madadamay, sorry sa inyo. Mag-apply na lang kayo doon sa bago. Yun yung sa akin. Madam Inday, yun ang para sa akin. No? Bakit kita sinasabihan? Ineffective ang presidente. Ineffective. Binlog ko na yan na we have elected a leader. Or leaders, a set of leaders. In the absence of a good leader, a new leader will emerge. And that is you, Inday Sara. No? Nagkaklamor yung tao para sa iyo. Presidente Bongbong Marcos, may issue na pagkabangag, may issue na palpak, corruption, everything, nagpapasarap lang. Gusto prolong yung power niya, gagayahin footprint ng tatay niya. So, problemadong bansa. And in the absence ng Presidente Marcos na tapusin niyang PNP, in fact, na dead mapa siya. Anong klaseng presidente ng Pilipinas na may namatay na wala pang pakialam? Na 59 yung pinalapasok na wounded sa ospital for medical treatment, walang pakialam. Na 10 araw na umiiyak yung mga tao, walang pakialam. Wala kang kwentang presidente, BBM. Kaya you have to be replaced. You have. Actually, mali yung sinisigaw sa rally. Mali. Kaya ayoko matin ng mga rally. Kasi hindi ako sang-ayon sa sigaw na BBM resign. No? Sorry Hindi ako sang-ayon sa BBM resign. Ako sang-ayon sa BBM, you are fired. Terminated. Yun sa akin. Dalhin mo to sa corporate setting o kahit saan, kahit sa gobyerno, pagka ikaw, inutil ka, incompetent ka, ano sasabihin sa iyo? You're fired. Because you are a waste of money. Company's money, people's money, whichever money, you are a waste of people's time, effort, money. Nakaka-stress ka pa. What kind of president are you? Sorry, BBM
Pero real talk lang eh. Galit ako talaga eh. Binoto kita eh. I'm so disappointed in you. You incompetent BBM. I'm so disappointed. Ayoko magpolitika eh. Pero real talk lang ano. Binigyan ka ng pagkakataon na ibangon ng pamilyang Marcos. Kasi kami, inabutan namin yung tatay mo, bata ka pa, bata pa tayo. No, nag-abot-abot tayo, konti lang, isang araw lang ligong lamang mo sa akin eh. Kumbaga sa ano, dapat ako na lang ang presidente, hindi ikaw eh. Hayop ka. Sinayang mo eh. Sinayang mo. Imagine, ang dali-dali namang patakboy ng Pilipinas eh, kung matino ka eh. If you have the right people. Pero yung mga tao mo, panay mga gago eh. Shit na nakakainis. Sorry, nakakainis. Ang ano doon, you have to sinayang mo yung ano namin eh. Yung tiwala namin. Betrayal of public trust. Yun yung issue. Betrayal of public trust. Yun yung generic. No? Generic. Betrayal of public trust. Eh, nagsisinungaling ka, kung saan ka pumupunta, ilang biyahe ka na, ang sasarap ng kinakain mo, naghihirap yung mga tao, no? Hindi mo sinasolve yung problema, ayan, baha na naman. Pero may 5,500 ka, 1 billion a day na flood control projects. Ano hinuhukay nyo dun sa KOJC? Hanip ka? Incompetent. Sa akin, you are fired. Eh, ang sigaw sa maisog eh, dyan sa mga rally eh, resign. Ba, may option ka pa? Sasabihin mo, ayoko mag-resign. Anong gagawin nyo? Ayoko mag-resign. Anong gagawin nyo? Ha? Kapal nyo ha. Binoto ko ng tao, 31 million. Ang susunod na eleksyon, 2028. Kung gusto nyo, impeach nyo ko. Kung ma-impeach nyo ko, ayoko mag-resign. O anong gagawin nyo? Kaya ako hindi boto doon sa BBM resign. Ang gusto ko, BBM, you are fired. We the Filipino people, sinesesanti ka namin. Punta kayo sa private sector, government sector, pagka kunyari may board of directors, tayo yon, board of directors, stakeholders tayo. Mga kababayan, dapat alam nyo yung saan tayo lalagay. Hindi yung nakayuko kayong ganyan, takot-takutin lang kayo, takot na kayo. Itong mga animal na to, presidente down the line, nananakot lang yan, pumoporma-porma lang yan. Senate, Congress, you will be cited for contempt if you do not say anything. If you do not answer the question, yes or no? Yes or no na lang ha? Yes or no lang. Puta yung mga taong yan. Gago. Mga ano eh, namumuwalan sa power, no? Mga umuusok sa power nila. Samantalang, bumalik ka ng ilang buwan, pwede, boto nyo ko. Sige, boto nyo ko ha. 200,000 boto. Kung makaasta, kukwestiyonin ang Vice President na 32 million ang boto. Mga hinayupak eh. Ay, nako, kaka-stress kayo. Yan. Okay, so, nasaan tayo ngayon? Kung hindi magsasalita si BP Sara na given ang presidente ay palpak, kasi ang tanong ng taong bayan, saan tayo aasa? Saan tayo pupunta? Siyempre, ang numero unong sagot, si Sara. Kasi siya yung vice eh. Now, kung si Sara ay hindi magsasalita, yung sinasabi ko sa vlog, sooner or later, by DNA o kaya by natural act, no? Natural act. Within the population, may tataas, somebody will have to rise. Given yan sa history ng human beings, no? Mankind. Somebody will rise up to pick up the helm of leadership to defend the people. Yon. Now, ayaw nating gawin yon. Tama-tama, si BP Sara nagsalita sa KOJC. Nagulat lahat. Okay? So, nung sinabi niya na patawad, peaceful, etc.,
pero may laman yung kanyang sinasabi, ay ano na yan, marching order na yan para sa lahat. So, iwasan natin yung confrontation. Okay. Ngayon, marami akong gusto sabihin eh. Pero ang ginawa kong title, Redemption. Why? Because Sara Duterte, the Vice President, humingi ng tawad sa inyo. Humingi ng tawad sa KOJC. In fact, sa buong nation siya humingi ng tawad. Sa buong Pilipino, humingi siya ng tawad. Such that, naniwala sa Uniteam, kaya kinumbinsi niya ang mga tao na iboto yung Uniteam tsaka continuity, no? Na yung pala, budol, no? Kaya parang Gloria Arroyo, no? I am sorry, no? So, that's why, kung titignan yung definition ni Commander Google ng what is redemption, ay, meron ko na. Sana yun. What is redemption? Ang sabi, it is the act of saving or being saved from sin, error, or evil. Redemption, God's plan for the redemption of His world. Parang in a sentence. Or the action of regaining or gaining possession of something in exchange for payment or clearing a debt. So, maganda yung pangalawa, no? Regaining something. People of the Philippines, it's not only Sara Duterte who should talk about redemption, na I am sorry, ganito, ganyan, inamin niya may kasalanan siya. Sara Duterte is talking about redemption. BBM, you're supposed to also to redeem yourself. There's always a chance for redemption. No? Ano yun? As the president, itigil mo lahat yan. Magsalita ka. It will show you are in control. Still in control. Sabihin mo, Marbil, o kaya DILG, hindi, dumiretso ka na. Sa Commander-in-Chief ka dumiretso ka na. Marbil, tigil mo na yan. Tore, lahat kayo, alis kayo dyan. I'm giving you 1 hour to vacate the premises. Ganon dapat. Kung kahit papano, matutuwa yung taong bayan sa iyo. Pero matigas ang ulo mo, mayabang ka, hindi mo gagawin, paano mo mariredeem sarili mo? Matatanggal ka sa pwesto. Sinasabi ko na yan, piso advice ha, 5 piso na yung utang mo sa akin, BBM. Matatanggal ka sa pwesto. Okay? Mamaya, kwento pa ako eh. So, the Filipino people na bumoto kay BBM kasi naniwala kay BP Sara, naniwala ako sa sarili kong assessment na si BBM, di yung magkakamali because nagkamali na yung tatay eh. So, he will try to redeem yung pangalan nila. Imagine yun yung premise kaya ako iboboto yan. Never mind si Sara Duterte na wala kang kasalanan sa akin, Sara. Inday, Sara, wala kang kasalanan. Love you. Wala kang kasalanan sa akin. Bakit? When I voted for BBM, I made the decision. 1, Marcos yan, problema, tatay, so many years na may atrocities, etc. May utang na loob yan kay Duterte, nilibing ni Duterte, yung tatay niya sa libingan ng bayani na ilang dekada na hinayaan. Putang, Duterte spent political capital para lang matapos yung controversy na yan. Libingan ng bayani ng tatay mo. And then, hindi mo sisirain ang pangalang Marcos kasi ibabangon mo to new heights and leave a legacy that you are better than your father. Probably the best president, better than father and Duterte father. 2 father yon. Kasama mo si Inday. Kaya nga, pangatlo, sabi ko,
Maraming ginto to eh. Alam ko yung last will and testament ng tatay mo eh. Nung nasa Intel ako eh. No, nasa Nika pa ako noon. Pucha, i-implement nito yung ano niya, yung last will and testament ng tatay niya kasi kinakailangan isang presidente na Marcos, yung matanda na Marcos, yung sibling na matanda, yung banker, yung kaya ka pala ikot ng ikot ano, no, kung saan ka bumiyahe, doon may mga ginto eh. Tapos, pati Belgium eh. Ano gagawin ng Belgium sa atin? Wala, inikot mo, lahat inaasikaso mo, kaso frozen. Lahat, dahil sa Amerika, ay kaya pala may EDCA tayo, no? Bumigay ka. Binenta mo tayo, binenta mo yung Pilipinas. Yun, kaya ko inaano eh, baka sakali pumasok yung ginto mo at makinabang ang Pilipino. Because 55%, if I remember right, 55% of all that gold, all the trillions of dollars will go back to the Filipino people in form of foundation projects. Eh sabi ko ba, okay na okay to. Sige, boto ko na to. Ayun, kaya Inday Sara, wala kang kasalanan. When I voted for BBM, it was my own free will. My own analysis, binoto ko siya. Ewan ko sa ibang Pilipino. Iba kayo iba, sinasabi, hati-hati tayong ginto. Kaya bakit niya binoto si Marcos? Ha? 87 years old. Bakit niya binoto? Gusto ko lang. Gusto mo lang. Eh ngayon, Ayaw ko na. ayaw, nagsisisi ba kayo? Siyempre. Bakit? Bakit ayaw niyo kay Marcos? Sinungaling. Kita mo, sinungaling. Sinungaling daw. Sabi na 87 years old. Sige, pakulong nyo. Itirgasin nyo. Targis kayo. Punta kayo sa bahay. Itirgasin nyo. Alis muna ako. Sinungaling ka. So, it's not my problem. Pero, come to think of it, we the Filipino people will have to redeem or gain back our democracy. Gain back our rights. Gain back yung pag-implement ng Constitution. Because what is happening now is crystal clear, very clear. Yung Constitution natin is being trampled upon by the BBM administration. They don't care if people are crying. They don't care if people are dying. They don't care if people cannot practice their religious belief na makasamba dyan sa katedral, na makapasok freely kung saan-saan dun sa compound, makagalaw sila. Kasi nandyan mga hinayupak na mga pulis. So, itong problema ayaw nyo ma-redeem. PNP, gusto nyo ma-redeem? You tie a white ribbon somewhere sa butones ninyo, sa pocket ninyo, o somewhere dun sa yung kabitan ng butones dun mismo, o kaya dito, tali nyo somewhere. Just to show I am the police of the Filipino people. Hindi ako gago. At pagka yung official ninyo pinatatanggal, pwede nyo sabihin, ayoko tanggalin. Bakit? Bakit? Marami kami eh. Marami kami. May kwento pa ako ha. Marami kami. Ayun. Anong gagawin ng official nyo? Tatakutin kayo? Meron dyan ako nakita yung nangahataw pa. Umuwari kayo ng pamukpok at hatawin nyo rin. Huwag kayong matakot sa mga gago na opisyal. Matakot kayo kay Tore? Matakot kayo si Patay? Ha? Nagtatapang-tapangan lang mga yan. Kala nyo, nagtatapang-tapangan lang mga yan. Okay. So, it's not only Sara who's seeking redemption. But Inday Sara, you want to have a full-fledged redemption, you run the country. You run the country. You get proclaimed as the 18th President of the Republic. Duduktungan ko pa. And the people, people of the Philippines, matitinong Pilipino. May mga gagong Pilipino eh. May mga troll-troll, mga ganon, may mga walang pakialam, yung mga
Hindi, okay yan. Kasi may ayuda kayo, mga hayop din. Tayong mga matitinong Pilipino, we have to rise up and then redeem the country from sure bankruptcy. We have to redeem the country from sure destruction. Ay, dahil kay BBM, magkakagera tayo eh. Magkakasibil war tayo, magkakaroon tayo ng gulo-gulo, malululun tayo, maging narco state tayo mga kababayan. Na sayang yung pinaghirapan ni Duterte at ni Bato noon, sa drug war na yan, sayang. Dahil sa bangag yung nagdodroga yung presidente. Kaya nga, happy-happy yung mga tao niya. According to Maharlika, panay mga